So ayun, magandang araw mga Lodi at panibagong araw na naman. At today meron tayong itutuloy na sleeve. So yung sleeve niya is Greek mythology concept. Yan, si Zeus and si Poseidon yung una nasa harap ng arm niya. So ngayon naman ang gagawin namin is Cerberus at doon namin siya ilalagay sa may loob ng abraso niya. May kabila naman para masarado na siya, para full sleeve na siya. And tara, samahan nyo kami mga Lods. So, welcome back sa channel ko mga Lods. So, itong design niya nga pala is parang ano siya, hindi namin alam kung saan siya ilalagay. Sa totoo lang kasi parang naliliitan kami dun sa may sa may inner niya na braso. Parang hindi bagay si Cerberus. Pero ang gagawin ko na lang, medyo ititwist ko na lang si Cerberus dito para yung design niya is parang nakasilip lang dun sa may sa face nila Zeus, sa side nila Zeus. So, parang ganoon ang mangyayari. And ayun, nagprint muna ako mga Lods, tapos sinukat ko muna kung hanggang saan malalabas si Cerberus dito. Pagkatapos ko naman sukatan mga Lods at nag-freehand naman ako sa baba para sa paglalagyan ng mga wave ng dagat. So yung nasa ilalim ni Cerberus. Sa balat naman ni Lodi, hindi naman tayo nahirapang magpasok kasi okay naman yung flow ng ink sa kanya. So yung mga ganun kasi mga balat, diba? Parang iba, parang matitigas yung balat. So kailangan mo adjust talaga, tatadyahin mo talaga. So kailangan talaga babasahin yung balat. So yung nakalimutan ko, hindi natin pala nakuha ng video sa baba. So round shader yung ginamit ko dyan mga Lods, 5RS saka 14RS para sa mga sulit-sulit niya. Kasi medyo maliliit yung mga detalye dyan, parang mahirap na siyang gamitan ng shader. Kung ano nga pala yung mix ng ginawa ko sa una niya is ganoon din yung ginawa ko dyan. Kasi kunwari meron akong kliyente, tapos sasabihin niya sa akin na ipapa-full sleeve niya. So expecting natin na babalik siya. Ang ginagawa ko lang, sinusulat ko na lang yun para kung ano yung mix na ginawa ko dun sa advanced black and gray niya or gano'n, para hindi siya iba-iba yung kulay niya. Kasi nakahalata rin yun pagka nag-heal na. And ako pa naman, wala naman akong permanenteng yung mix ng kulay. So paiba-iba nag-experiment din kasi ako. And ayan, 7RM na yung gamit ko dyan. So meron ako nakaabang na 23RM yata ang nakaabang dyan. So hindi ko masyado maalala. And dito nag-stencil na ako ng para sa taas. Idudugtong namin dun sa may bandang kilikili niya. So para sarado na siya ng full sleeve. Ayan, stencil na namin. Tapos tinansya ko lang yan, parang inano ko lang siya. Kumuha na lang ako ng design sa Pinterest para pang background namin. Medyo mahirap din gawin yan kasi manipis yung balat dyan. So alam naman natin magkakaiba rin yung texture ng skin natin. So sa iba't ibang parte ng katawan natin manipis, may makakapal. So yung banda is manipis kasi yung balat dyan, kaya kailangan mag-iingat din. Yung sa unang gawa namin ni Lodi, siguro isang linggo lang magaling na sa kanya eh. Siguro talaga nasa pag-aalaga rin kasi talaga ng kliyente. So kung talagang susundin niyo yung sinasabi ng artist, kung talagang hindi ka kakain ng balansa or mga pinagbabawal, siguro maganda talaga yung mabilis yung progress ng healing. So hindi ko rin expected na kakayanin din ni Lodi
ng kliyente natin kasi actually first time din niya ni sir na magpatato. So first time tapos malaki pa, di ba? Siyempre nakakabilib din yung ganun, yung mataas yung pain tolerance talaga. So lalo na siguro pagka pangalawang session nyo na, tapos alam niyo na yung rhythm ng yung kung gaano katagal siya or kung gaano siya tatagal sa session, di ba? Talagang mas gaganahan din talaga yung artist eh. So ayun, nandun kami sa may bandang likod ng braso niya. So ang gagawin ko dyan is mag-freehand na lang ako dyan para masarado yung yung may braso niya na yan. So yung buhok ni Zeus dyan, yung balbas pala ni Zeus, parang sinundan ko na lang yon, tapos naglagay na lang ako ng sinundan ko na lang rin yung stencil ko dyan na na pang-background namin kasi may inner niya sa may kilikili. So yun yung ginawa ko na lang guide yun para pantay-pantay din siya. So pasalamat din ako kahit paano marunong talaga ako mag-drawing din. Kasi siguro kung hindi ako marunong mag-drawing, may hirapan ako dyan. Dugtong. So yun, dinugtong ko yung sa may buhok na lang ni Poseidon. Tapos kasi may ibabaw, dinugtong ko yung sa may naman, may balbas naman ni Zeus. Meron kasing gap yan, nilagay akong gap dyan, parang sa may bandang baba ng balbas ni Zeus. So yun yung ginawa kong guide na lang rin. And ayun, 7RM pa rin yung gamit natin dyan mga lods, may mga balbas sa buhok nila. Yung 23RM siguro sa mga ko ginamit yun, sa mga background na may mga background dyan, may paligid ni Zeus sa ni Poseidon. So medyo patagilid yung ginagawa ko dyang shading para kasi pagka sa RM tapos naka diretso ka, parang hindi talaga papasok yung yung ink eh. So kung talagang gusto mo ng solid na ink, parang kailangan talaga medyo itatagilid mo siya, so para kuha-kuha rin yung yung ink. Dun sa unang gawa namin sa may harap ng braso niya, total yata ng oras na ginawa namin yun is nasa 9 hours yata or 8 hours gano'n. Kasi parang 8 hours lang rin kami dito eh. Medyo nahirapan pa nga ako dito sa may inner niya kasi parang syempre medyo manipis nga yung balat dyan, dito tulad dun sa may balat natin sa may harap ng braso. Yan, medyo nahirapan pa ako dyan. And ayun, kinanek ko na lang yung sa may kay Cerberus yung design na yan. Nilagyan ko na lang siya ng parang shading na wave dyan. Yun sa may ibabaw ng ulo ng aso. And ayan, parang pahabol naman yung kulay na ginawa ko dyan, yung style ng shading na ginawa ko dyan. Tapos nag-cross hatch ako dun sa may dulo para medyo mag-dark side yung mag-dark yung banda dun sa may ulo ng Cerberus. And ayun, ito na yung kabuuan na ginawa namin sa inner Cerberus. Tapos nilagyan ko siya sa may ilalim ng wave ng tubig. Tapos ayun yung harap, sila Poseidon tsaka si Zeus. So ayun yung so meron pa dyan sa may likod, hindi lang nakita sa video, yung parang nilagyan ko siya ng lighthouse sa may baba. Ewan ko lang makikita sa video. Ayan yung ulo ng Cerberus. So parang nakasilip lang dyan si yung mga aso na yan. And ayun, maraming salamat mga lods. At ayun, pa-support naman ng channel ko, pa-subscribe naman para makagawa pa tayo ng maraming content. So ayun, maraming salamat. So ulitin po.